Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan, Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong 16 to 30. Pagpatuloy natin ang ating portal. Meron tayong, kamusta yung 1 to 15? Yan. Tingnan natin ang iyong June 17. Yan. Portal is June 17. Ito yung Mars enter into Virgo. Ito yung mga araw na need to be organized, no? About sa kinakain mo, sa health, sa work, sa routine mo, sa activity mo. Ibig sabihin, good plan make you good outcome. Kailangan mo na talagang maging organized sa lahat, sa pera mo man yan, kung saan man ang aspeto ng buhay mo, no? June 20, summer solstice, new emotional cycle begin. Yan, may mga makakakaramdam ka na ng mga ganun. May mga bagay na like mo na umpisahan, gawin. May mga magcha-channeling ka na sa sarili mo, ganyan. Magkakaroon ka ng mga new intentions sa buhay mo, parang magsisetting ka ng mga new intentions in life, like sa family mo, sa relationship mo, yan, sa sarili mo, yan, magkakaroon ka ng mga ganong bagay. Ang makakaisip ka or need, no? Pero makakaisip ka na ng ganun eh. Pero tayong June 22, Mars in Virgo, sextile Jupiter in Cancer, take it action, and win, be in it to win, no? Baga, pilitin mong pagwagian ang mga bagay na like mong pagwagian. Magbigay ka ng effort and hard work doon sa bagay na yun. Kung may mga bagay o may mga parating na opportunity sa'yo, mag-go ka, mag-say yes ka on this day, no? June 22, kasi the success is in yours. Siyempre, mag-trust ka sa intuition mo. June 25, ito na yung new moon in Cancer. New moon is a fresh start for healing, no? Kasi new moon na. Ibig sabihin, kung may mga natitira pa na di pa na-resolve, na-healed, cut the cord, let it go, leave behind, and magbigay ka ng space, clear the space para yung mga bagong parating na blessing, no? O biyaya, is matatanggap mo siya. Meron tayong June 26, Mercury enter Leo. Ito yung pagiging totoo mo or bold person. Maaaring we come sa communication, ganyan. Magsasalita ka na, yung mag-speak your truth. Ito yung mga tayo na magkakaroon ka ng lakas sa loob. Na sabihin yung totoong nararamdaman mo. Pero, tatandaan mo ha, gawin mo ng tama. No? Hindi yung a way na makipag-communicate ka na away, hindi yon, bad so yun, ano, speak truth in a nice way, loving way, passionate way, avoid chaos. Hanggat maaari, i-avoid mo yung chaos at magsalita ka ng nararapat o yung magiging kalma ang lahat, no? Yan, nakita ko dito. And syempre, meron tayong June 29, isa rin ito na kailangan mo tatandaan. June 29, Mercury in Leo, opposite nito is a Pluto in Aquarius. Ibig sabihin, may mga bagay na di mo aasahan. Kasi sabi ko nga sa inyo, June is a little bit of chaotic. Kasi June kasi is a cleansing situation din, no? Kumbaga, kalahati ng taon, ito na yung kailangan mo na yung mga bagay na hindi pa talaga totally nare-resolvean, natatapos, tapusin mo na, baguhin mo na, no? O mag-setting ka na ng mga new intentions in life. Siyempre, by the 29 of June, may mga hindi mo asahan, gulo, away, battle, power, kung ano man yan, maging calm ka lang. This is the time na need mo magpakumbaba. Ito yung time na habaan mo yung pasensya mo as in. Calm. Stand your ground. Okay? Kapag nagawa mo ito, the universe will pay you a massive reward. Kaya, pagtitiis, pagtitimpi, this June talaga, as in, anak, alis dyan. Kasi madadaganan siya ng ano. No? Kaya, good luck sa ating lahat, sa inyong lahat. Distant friend is thinking of you. Ibig sabihin, maaaring ikaw ito or someone into your life na iniisip ka niya. No? Someone you know is undependable and insincere. Kung sino man ito na hindi siya sincere sa'yo, or paari itong friend na to, no? Or baka may friend ka na hindi naman talaga totoong friend. And well, kung ano man yan. Kung sino man yung relationship, kung saan mga aspeto ng buhay mo. Sorrow over loss. Maraming klase ang loss. Loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of kahit ano. Ipasok mo yung sarili mo. No? May lungkot. April.
Hindi ko alam kung ano yung April. April, meron ka bang, you want to be, gusto mo magba-vacation? Di bula-bula si ate. Gusto mo magbakasyon with sa mga lugar na may sakura, like Japan, ganyan. O kaya is, April is a 4 hours, 4 days, 4 weeks, something happen beautiful sa'yo. Ibig sabihin kasi may mga ano. Ibig sabihin magkakaroon ka ng, kasi ito yung, kasi sakura kasi ano yan eh, pang 1 week lang yan eh. Pangmadalian. Pangmadalian lang siya. Hindi siya tumatagal ng matagal. No, hindi siya, kumaga nalalagas agad siya. Siguro may mga panandalian kang situation na maganda or magiging masaya. Pero wag naman sana ito yung kapalit, di ba? Kung ano man 'tong sitwasyon na to or maaring April is may tao na malapit sa iyo na birthday niya April. Misunderstanding, naku po, may mga misunderstanding na magaganap. Use your intuition to make a beneficial change. Mag-trust ka lang sa intuition mo, don't focus sa mga sadness, sorrow, ganyan. Tingnan natin ang energy ni Libra. Kasi sa intuition mo, bibigyan ka niya ng sign or ipapakita niya sa iyo yung the way na dapat mong tahakin, no? Para maging maganda yung buhay mo o sitwasyon mo. Energy ni Libra. Ano po ito? Okay. Ang energy mo, nababaliktad ko pala. Okay, ang energy mo sa nakikita ko dito ay meron kang isang sitwasyon na i-accept. May isang sitwasyon ka sa buhay mo na ma-accept mo na. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ganyan. Halimbawa, may mga naganap o nangyari na hindi naging maganda in the past, no? Maaring sisiyasatin mo yun. Kailangan ko na ba ito i-withdraw? Kailangan na bang baguhin? Kailangan na ba mag-move forward? Mag-a-action ka na. Handun na yung pagbabalik din ng motivation mo this time, no? Sa nakita ko dito. Pero, andito rin yung ano parang ma-feel mo rin na energy mo na parang you feeling alone, you feeling sad. Pero magkakaroon ka na acceptance, sinasabi. Kasi andito na rin si Magician. No? Sa nakita ko dito. Para may mga bagay na i-move forward mo na. Sa nakita ko dito. May mga bagay na i-withdraw mo na. May mga bagay na i-accept mo na. Or maa-accept mo na. Ganyan. Halimbawa sa relationship. Yung karelasyon mo, accept mo na ganun siya. Accept ka rin niya na ganyan ka. Diba? O kaya yung trabaho, ma-accept mo. Parang gagawin mo lang yung fashion mo when it comes sa trabaho mo. Kahit na alone, kumbaga alone, malungkot man o hindi, pero you're doing your best dun sa bagay na yun. Diba? Yun. Gagawin mo na yung lahat para magkaroon ng pagbabago sa trabaho mo. Yung mga ganun sitwasyon. May mga iisipin ka na bagay-bagay na gusto mong siya sa atin, hanapan ng katotohanan, ganyan. May mga sitwasyon na pag-iisipan mo as in. Nagmumuni-muni ka, ganyan. Sana wag kang maguluhan. Sana pag-isipan mo maigi. Kumbaga, andito ka sa sitwasyon mo na magre-recover ka sa mga difficult na sitwasyon mo sa buhay. Tingnan natin ang obstacle or balakid sa'yo. This second half ng June. Libra. Ano po yung obstacle niya? Ano ibig mong sabihin? Tandaan nyo, maaari tayo is vice versa. O kaya ang obstacle mo sa'yo, hindi ko naman sinasabi na hindi pwede, ganyan, o hindi dapat, no? Pero ang magiging obstacle mo kasi dito, vice versa. Ang nakikita kasi dito is gagawin, natural to. Natural naman siya. Ikaw kasi yung tao na gagawin mo ang lahat para sa mga taong mahalaga sa'yo. Sa mga tao na mahal mo, no? Ganun ka. Kumbaga, kahit na ikaw na yung nasasaktan or ikaw yung niloloko
or ikaw yung nabdidihado, okay lang sa'yo. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Kaya maging obstacle mo. Siguro, ikaw, kasi you doing your best. No? Sa nakikita ko dito. Yun. Bigyan mo din ng time yung sarili mo, syempre. No? Kumbaga, ang nakikita ko rin dito is, kung may mga bagay na kailangan mo mag-say no ka. Diba? Alam ko naman na ginagawa niyo lahat yun, pero ang nakikita ko kasi sa'yo dito, gagawin mo muna yung lahat. Kumbaga, tatanggi ka, pero gagawin mo rin. Alam mo yung mga ganong sitwasyon. Yun. Kaya ang obstacle sa'yo, yung sarili mo dito. Sa nakikita ko dito. Yung iba naman sa inyo, siguro obstacle nyo is also, may feelings kasi andito siya, lahat na andito. Isip mo, puso mo, action mo, decision mo, ganyan ang nakikita ko. Overall, ikaw, dito, sa nakikita ko dito. Minsan nakikita ko sa'yo na sana hindi kayo lahat, no? Sana hindi kayo, na naloloko ka na, hindi mo pa alam. Mga ganun. Ikaw mismo yung obstacle. Tingnan nga natin yung immediate outcome nito. Saan ang immediate outcome nito? Kumbaga na handi yung deception no? Handi yung deception, handi yung sitwasyon na may mga betrayal, o kaya dinadaya ka, niloloko ka. Pero okay, parang okay lang din sa'yo. Anong immediate outcome nito? Ay, may buhok pa na lumabas. Oh, okay. Explain. Okay. Ang immediate kaloka naman itong parang the 9 of Cups. Ang immediate outcome mo dito, wala ganun ka talaga mag-ano lang, kumbaga, ikaw yung, ang immediate outcome mo, i-heal mo na lang yung sarili mo, with your own. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kasi, ang nakikita ko, satisfy ka sa ginawa mo. Satisfy ka dito. Kasi naging masaya ka. Yun ang nakikita ko dito. Kahit na minsan mararamdaman mo na hindi niya binavalue ikaw, o hindi yung may mga bagay na pag, hindi naman sa lahat ng panahon, hindi ka i-value. Yung may mga bagay lang na syempre may mga nagaganap o nangyari na hindi nakakaintindihan, di ba? Sa anak mo man yan, sa karelasyon mo man yan, o sa kasama mo sa trabaho, di ba? Ang gagawin mo is you heal yourself with your own. Ang nakikita ko dito. Parang with the 9 of Cups, kasi 9 lang siya, di ba? Ikaw yan. Andun ka iisipin mo na lang yung mga bagay-bagay na mga naganap, and then darating yung time na ikaw rin yung makaka-move on doon. Hindi na nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, walang ibang makakatulong sa'yo, kundi yung sarili mo to heal yourself sa situation. Yun. Ingat ka. May taong magaling magsalita dito. Sana hindi kayo ma-scam, hindi kayo utangan, o hindi kayo magkautang-utang. May mga ba to? Unpaid debit, or may mga tao na gagamitin ka lang. Yun ang nakita ko simula dito. May mga abusuduhin ka, i-undervalue ka, sabi ko nga scam, or gagamitin ka. May tao dito na maaring manghiram ng pera, o hindi siya makabayad, o yung mga pagkakautang na hindi sila makakabayad sa iyo. Ingat pa rin. Tingnan natin ang parating sa iyo. Yun ang nakita ko sa kanya. Hindi naman siguro kayo lahat yan. Kasi general reading tayo. Mag-trust ka lang sa intuition mo, kaya nga dito siya, 'di ba? Sabi niya, use your intuition to make a beneficial change. 'Di ba? Isa rin 'yun. Dito. Ay, ano ba 'yan? Anong parating kay Libra? Kasi ibibigay niya sa iyo yung sign. Kung sino yung mga hindi dapat pagkatiwalaan, anong dapat mong gawin, parating. Oh.
Okay, ang parating sa'yo, ang nakikita ko sa'yo dito, itatry mo yung best mo na kontrolin at balansehin yung sitwasyon mo sa pera man yan, sa trabaho mo, ganyan. No, sa iba sa inyo, magja-jungling kayo. Ganyan. Sa iba sa inyo, magkakaroon kayo ng pabago-bagong pag-iisip. Halimbawa, a-actionan ko to, gagawin. Halimbawa, gagawin ko na mag-ipon. Ay, bukas na lang. Ay, next time lang. Tapusin ko muna itong babayarin ko. Ganyan. Tapusin ko muna itong, kukuhanin ko muna to. Sa next month na ako mag-ipon. Mga ganon. May mga pabago-bago yung pag-iisip, ganyan. Malalack of control ka, yung iba sa inyo, yung parating sa'yo. And then, nakikita ko rin dito, meron ka isang bagay sa sitwasyon na inumpisahan mo na pwede mong hindi matapos. Umpisa mo siya hindi matatapos. May mga parating din sa'yo na may pang-aabuso talaga, no? Yan. Para ikaw, abusuduhin mo yung sarili mo, abusuduhin mo yung pera mo, abusuduhin mo, may pang-aabuso as in. And then, meron ditong tao na sana hindi ikaw, no? Sana hindi ikaw ito. May tao dito na magiging exaggerated sa'yo. Ganyan. Kung sa'yo to, hindi naman masama maging exaggerated sa thinking na pangarap na someday, somehow, somewhere, di ba? Hindi naman okay. Okay lang yun. Kasi sa'yo, ikaw naman yun. Di ba? Yun ang nakikita ko dito. Ang nakikita ko rin sa dito, alam mo ba, ikaw yung tao na ayaw mo na halimbawa, kung single ka ha, ikaw yung tao na ayaw mo na ng laro. Kumbaga, gusto ko na ng magandang buhay, gusto ko na ng panatag, gusto ko na ng peaceful. Kumbaga, ayaw mo na ng playing time, gusto mo na ng seryosong relationship. May mga gano'n ka na sitwasyon. Sa iba sa inyo, yun na nakikita ko sa iyo. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Libra. Dapat iwasan ni Libra. Ano ibig niyo sabihin, universe? Ay, Galileo. Okay. Ang dapat mo daw iwasan mo daw isang sitwasyon na pilitin yung sarili mo sa isang bagay, sa isang sitwasyon na pwede mong ikatrap, pwede mong ikastack, o pwedeng kalabasan nun is negative. Kumbaga, sinasabi dito na kailangan mo kasi na mag-explore. Kailangan, aray! Aray ko, sakit! Sorry Ang sakit, kinagat ako ng anak ko. Baluga! Ang sakit! Dito. Yan, kailangan mo kasi ngayon is a shifting. Kailangan mo na pagbabago. Kailangan mo magkaroon ng progressing, or kailangan mo mag-action, or kailangan mo rin na be adventurous, no? Iwasan mo yung isang sitwasyon na hindi mo i-explore yung sarili mo sa iba't ibang bagay, hindi mo hanapin yung sarili mo, no? O iwasan mo yung magkaroon ka ng self-doubt sa sarili mo, yung pagsisihan yung mga bagay na naganap na wag mo na lang ulitin, di ba? And iwasan mo yung ma-hold ka ng mga nakaraan, iwasan mo yung frustration, iwasan mo din na hindi ka maghigpit sa buhay mo. Siyempre, ang sinasabi rin dito, iwasan mo na hindi ka magkaroon ng pagsasaayos in life. Yun ang nakikita ko sa dito. Kumbaga, huwag ka mag-waste ng time dito. May mga bagay kasi na kailangan mong subukan. May mga bagay na kailangan mong hanapin kung para saan ka, saang lugar ka ba, ano ba yung gusto mo, ano ba yung talent mo, ilabas mo yung ikaw. Ganyan, no? Tandaan mo, the choices is always available, is nasa sayo. If you want to change or shifting into your life, nasa sayo. No? Huwag kang magkaroon ng self-imprisonment or magkaroon ng victim mentality sa mga bagong sitwasyon ng buhay mo. Huwag kang mag-focus sa frustration o sa painful ng buhay mo. Anak, kinakagat mo si mami, nakakakaba kapag nahangyan ka. Ang ingay ng anak ko. Tignan natin ang your money. Kamusta yung money niya? Explore yourself. No? Explore mo yung self mo. Gumawa ka ng mga bagong bagay. Tulad ng sabi ko nung nakaraan, di ba? Gawin mo yung mga hindi mo pa nagagawa. In a nice and a good way, ha? Baka naman, gawin mo yung mali, eh.
money. Wait ka sa money mo, may konting delay lang. No? Kasi medyo nakita ko sa money, medyo hirap. No? Maring may mga hinihintay ka sa iba sa inyo o kaya handun talaga yung sitwasyon na need to progress itong money mo, no? Kasi ngayon, yung money mo, may konting delay, kailangan mo atang maghigpit na this time or may mga kailangan, o iba dito naghihigpit na nagkakaroon na ng, kumbaga nagkakaroon na kayo ng limitation or guard when it comes sa money mo. So iba dito struggle to no, when it comes sa money kasi parang may konting delay lang. Hindi naman sa hindi darating, pero madi-delay lang siya sa nakita ko dito. May konting delay to growth yung money mo this time sa nakikita ko dito. Kailangan mo talaga na protektahan yung money mo. Kung may blockage, maaring may mga utang, ganyan, may mga binabayaran, o may mga dapat bayaran, o mga may hinihintay ka na may mga taong dapat magbayad, may mga ganun. Kaya ang nakita ko sa iyo, when it comes sa money mo, andun yung delay niya. Baka naman mahilig ka kasing tumulong, di ba? Ganun. Kaya imbis na mag-success talaga siya na inabonggenyos, na napipigil. Baka may mga utang pa kayo o may mga dapat bayaran. Tingnan natin ang iyong career or job, Libra. Career or job? Career or job. Okay. Iba sa inyo, maaring sa meron kayo ngayon na career or job, siguro matagal na kayo dyan. Maaring 8 years na kayo, 9 years na kayo, 10 years na kayo. No? Sa iba sa inyo, or months man niya. Sa iba sa inyo, 4 years, 4 months, 8 months, o ilang years kayo dyan, ano? Or 2 years, or 1 sa iba. Yan. And then, nakikita ko with comes sa job and career mo, sa nakikita ko sa'yo, you give an effort and hard work, no? Matagal ka na talaga kasi matagal kang kumbaga nahandun talaga yung effort and hard work mo sa trabaho mo o sa career mo. Kaso, may mga point or time lang talaga na hindi ka satisfied, ganyan. May mga point na nalulungkot ka. Siyempre, may mga point na parang, ang tagal-tagal mo na nga, wala pa rin nagsasucess. Kumbaga, ang ginagawa ko, o hindi man matagal, ang ginagawa ko naman yung lahat, o ginagawa ko yung effort ko, ganun. To develop, pero parang hindi satisfied. No, parang ganun sa nakita ko dito. Hindi yung feeling bored na rin, no? Parang nakakaramdam ka na ng pagka-boring, you feeling stuck sa career or sa job mo this time. Sa nakita ko dito, andun yung alam mo yung binibigyan ka naman ng offer ni universe, sa nasabi dito. Make a plan lang. And then, kasi nagbibigay siya ng offer sa'yo, parang hindi mo daw ata napapansin or you always rejected it. Sinasabi dito. Ibig sabihin, dito talaga, magtalaga sa intuition mo kasi binibigyan ka na ng sign Kung nakakita ka ng mga repeating sign, o numbers, or song, o kaya sa intuition nyo, sa dreams, ganyan, o kaya, basta magbibigay siya ng sign. O kaya sa kaibigan mo, halimbawa, oy, mag-abroad tayo, ganyan-ganyan, punta tayo sa ganito. Maaring this is the sign na opportunity na kailangan mo na palang magbago ng career o kailangan mo na mag-abroad, mga ganong sitwasyon. Bibigyan ka niya ng sign. Yung nakita ko dito. Tingnan natin ang advice. Iba siya, naghihintay pa rin. Naghihintay kayo ng something sa meron kayo sa ngayon. Andun din kasi yung siguro on and off yung action mo. Aalis ka na, hindi. Aalis, hindi. Babago-bago isip mo. Maaring ganun sa iba. Advice, universe. Pero yung iba, hindi ka satisfied sa meron ka sa ngayon. Yun ang nakikita ko sa iba. Sa career or job mo. Ano ba to, universe? Advice. Okay, ang advice sa'yo, pahalagahan mo daw yung sarili mo, no? Kung may mga bagay na kailangan mo i-let go mo. May mga bagay na hindi mo na kinakailangan na buhatin yung ibang responsibilidad ng ibang tao. Sinasabi dito, kung kailangan mo i-change mo. Siyempre,
Kailangan mong maging malakas, maging strong, focus to the future, pahalagahan yung dapat pahalagahan. Think of the future, And syempre, always have a purpose sa mga gagawin o decisionan mo this time. Think to the future. Sabi rin dito, sabi dito rin sa intuition, di ba? Why? Kung nasabi. Kasi may tao dito na ayaw niya ng responsibilidad, ayaw niya ng, kumbaga, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan o hindi siya maasahan na tao. May tao dito ako nakikita dito. Meron. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Cups, meron tayong cups. Ay, nandito lahat. Nandito rin siya. Nandito lahat. Wala kang pagpipilian. Nandito sila lahat. Yun. Siyempre, sinasabi rin dito, kailangan mo daw nang magkaroon ng mental clarity. Kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. O ano yung gusto mong desisyonan this time. No? Kumaga, may mga dapat kang i-let go Yun na nakikita ko dito. May nakita ako na hindi naman siguro kayo yun lahat. May nakita ko someone collapsing. May nag-collapse. May na-hospital ba? May nagpapadoktor? May na-confine? Na-paralyze? May nag-collapse o may nahulog? May pagkaguho? May gumuho? Hindi ko alam in what way Yung gumuho. Gumuho ba yung pera mo? Gumuho ba yung relationship mo? Gumuho ba yung pangarap mo? Or may pagguho, may pagbaksak, may pagkasira, may nasira. Yun ang nakikita ko. Yung pupo naman to Yun. Arigato namaste, God bless.